Ang isang lalaki na gumagamit ng alias na Christian Wolf ay autistic. Bilang isang bata, ang kanyang ina ay nais siyang ipadala sa Harbor Neuroscience, isang sentro ng paggamot, ngunit ang kanyang ama, isang opisyal ng militar, ay hindi sumasang-ayon sa psychological na operasyon. Palibhas ay hindi niya kayang pangalagaan ang mga pangangailangan ni Christian, iniwan ng kanyang ina ang pamilya. Ang kanyang ama ay nagsisimula ng pagsasanay sa kanya at ng kanyang kapatid na lalaking si Braxton sa iba't ibang martial arts, habang ini-encourage din si Christian upang acclimate ang kanyang sarili sa mga stimulus na trigger sa kanya sa halip na pag-iwas sa kanila. Bilang isang may sapat na gulang, si Christian ay gumaganap bilang isang forensic accountant para sa mga kriminal na organisasyon. Sinusuri niya ang kanilang mga financial records upang matuklasan ang mga pagnanakaw. Nagmamaneho siya sa isang maliit na opisina ng accounting sa Illinois na nagsisilbi bilang isang peking kumpanya para sa money laundering enterprise. Siya ay tumutulong sa isang magsasaka at sa kanyang asawa na may mga problema sa kanilang buwis. Na nakatira sa isang payak na buhay sa isang probinsya. Ang kanyang mga kriminal na kliyente ay nakikipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng isang hindi pinangalanang babae na nag-aayos din ng kanyang negosyo, mga pagkakakilanlan at buhay. Si Christian ay sinuhulan upang suriin ang kumpanya na Living Robotics at ng CEO ng kumpanya, si Lamar Blackburn, at ang kanyang kapatid na si Rita ay may alam tungkol sa accounting irregularities. Tinuturo nila ang in-house accountant na si Dana Cummings na siyang nakatagpo ng issue upang tulungan si Christian. Samantala, si Treasury Director Ray King ay nakikipagtagpo sa data analyst na si Marybeth Medina na may isang criminal record bilang isang menor de edad, ngunit nabigo ito sa kanyang federal na aplikasyon ng trabaho. Sinabihan niyang siya ay naharap sa bilangguan kung pinili niya upang ihayag ang impormasyon at itinalaga sa kanya ang tungkulin ng paghahanap ng isang shadowy figure na kilala bilang the accountant bago magretiro sa ilang buwan. Si Christian ay nireview ang 15 taon ng kumpanya ng pinansyal na mga talaan sa isang gabi at natuklasan ang $61 milyong na inappropriate na pera. Ipinaalam niya kay Rita ang kabuang halaga, ngunit inamin na hindi pa niya natuklasan ang pagkakakilanlan ng pagnanakaw. Nang gabing iyon, ang CEO ng Living Robotics na si Ed Chilton ay pinilit ng isang hitman na mag-overdose ng kanyang insulin. Kinabukasan, si Lamar ay nagbabayad kay Christian ng natitirang bahagi ng pera para sa audit bagaman siya ay hindi tapos at sinabi sa kanya na umalis na ito. Si Christian ay pumatay ng 2 hitmen na kung saan ay ipinadala upang patayin siya. Napagalaman niya na si Dana ay isa din sa mga target. Siya ay dumating sa kanyang apartment sa tamang oras upang ihinto ang isa pang grupo mula sa pagpatay sa kanya. Pagkatapos ay tumungo siya sa kanyang storage unit na naglalaman ng isang na puno ng sining at mga mahalagang bagay na tinanggap niya bilang bayad. Matapos itago si Dana sa isang mamahaling hotel, pumunta siya upang harapin si Rita, ngunit natagpuan ang kanyang patay na katawan na nagiging sanhi sa kanya na magduda na si Lamar ay ang magnanakaw. Napagtanto ni Medina na si Christian ay gumagamit ng isang serye ng mga alias, higit sa lahat ang mga pangalan ng mga dakilang matematiko. Sinusubaybayan niya ang pagkakakilanlan ng Wolf sa accountancy office at katabing mga negosyo na ginagamit sa laundering ng pera, karamihan na kung saan ay pagkatapos ay idodonate sa harbor. Sina King, Medina at isang grupo ng mga ahente ay hinalughog ang bahay ni Christian. Pagkatapos umalis ang lahat, sinabi ni King kay Medina kung ano ang alam niya tungkol kay Christian at ipinahayag na nagsimula siyang makakuha ng mga tip mula sa kanya. Siya ay nagtanong kay Medina na kukuha siya ng salapi kapag siya ay nagretiro at upang magpatuloy sa pagtanggap ng impormasyon tungkol kay Christian. Tumanggi siya, hindi katanggap-tanggap ang makakuha ng tip mula sa isang mamamatay tao tulad ni Christian. Ang telepono sa walang sabi ay biglang nagring sa bahay, at si Medina ang sumasagot. Si Christian ay nagbigay sa kanya ng tip tungkol sa Living Robotics. Si Christian ay pumunta sa mansion ni Lamar, kung saan naghihintay ang isang pangkat ng mga hitmen. Siya ay nakikipaglaban sa loob ngunit nabigla sa nakita na ang kanyang kapatid na si Braxton ay ang hitman na pinoprotektahan si Lamar. Ang agkapatid ay nakikipaglaban at pagkatapos ay nakipagkasundo. At kapag pagkatapos si Lamar ay lumitaw at sinusubukan upang bigyang katwiran ang kanyang mga pagkilos, si Christian ay pinatay siya at, bago umalis, gumawa ng mga pag-aayos upang makipagkita kay Braxton sa isang linggo. Isa pang pares ng mga magulang ang bumibisita sa Harbor Neuroscience. Nakilala nila si Justin, ang anak na babae ng direktor ng klinika, na ipinahayag na kasosyo ni Christian. Si Medina tinatanggap ang kanyang bagong papel bilang Christian's contact at nagsasalita sa isang press conference sa pagsisiyasat ng Treasury sa Living Robotics. Si Dana ay nakatanggap ng isang naka-frame na kopya ng Dogs Playing Poker, ngunit natuklasan ang isang orihinal na Jackson Pollock na pinta na nakatago sa ilalim nito. Sa huling eksena, si Christian ay ipinapakita na nagmamaneho sa isang kalsada sa bansa kasama ang kanyang